Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior na madalas bumiyahe, makinig kang mabuti. Ang video na ito ay hindi lang para sa isang bansa. Hindi lang ito para sa isang airport. At lalong hindi ito para sa isang uri ng biyahe. Ito ay para sa lahat ng seniors na dumadaan sa airport security. Mapa Asia, Middle East, Europe o North America man ang destinasyon mo. Hindi ito tungkol sa fashion. Hindi ito tungkol sa uso. Ito ay tungkol sa katahimikan at kaligtasan ng simula ng biyahe. Maraming seniors ang naniniwala na basta kumpleto ang dokumento, maaga ang dating at maayos ang bag, magiging smooth na ang lahat. Pero sa totoo lang, may isang detalye na pare-parehong nagdudulot ng problema sa maraming airport sa buong mundo. Isang bagay na madalas hindi napapansin. At kadalasan, ito ay ang suot. Sa iba't ibang bansa, iba-iba man ang tawag, airport security, screening, o kahit TSA sa United States, iisa ang layunin ng proseso. At sa prosesong iyon, may mga suot na tahimik na nagdudulot ng delay, extra check, o hindi inaasahang stress, lalo na para sa seniors. Hindi ito dahil may mali kang ginawa. Hindi rin ito dahil malas ka. Kadalasan, hindi ka lang nabigyan ng tamang impormasyon bago ka pa pumila. Kung nakikinig ka ngayon at iniisip mo, gusto kong maging handa kahit saan ako bumiyahe, natural lang na mapapansin mong napipindot mo ang like button. Hindi dahil sinabihan ka, kundi dahil alam mong may halaga ito. Kung gusto mong araw-araw na may ganitong klaseng paalala tungkol sa airport rules, dito ka mag-subscribe. Ang channel na ito ay para sa mga seniors na gustong bumiyahe ng kalmado, may dignidad at may kontrol. At bago tayo magpatuloy, tandaan mo ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na pangunahing bagay na may kinalaman sa suot, dala at personal na kondisyon ng senior sa airport. Hindi lang ito tungkol sa damit, kundi pati sa mga detalyeng tahimik na nakakaapekto sa screening process. At sa dulo, may 2 bonus na bihirang banggitin, pero kritikal pagdating sa kaligtasan at kalusugan ng seniors. Dito sa bantay, hindi mahalaga kung saan ka pupunta. Ang mahalaga, handa ka bago ka lumipad. Bahagi 1, mga accessories at alahas. May mga bagay sa airport na mukhang maliit at hindi delikado. Pero para sa maraming seniors, ang mga accessories at alahas ang tahimik na dahilan kung bakit nagkakaroon ng abala sa airport security. Si Aling Rosa, 68 taong gulang, ay maagang dumating sa airport. Maayos ang kanyang bag, kumpleto ang mga dokumento, kalma ang kanyang galaw habang nakapila. Suot niya ang kanyang simpleng relos, isang manipis na kwintas at maliit na hikaw na halos araw-araw niyang ginagamit. Wala siyang iniisip na kakaiba. Para sa kanya, bahagi na yon ng kanyang sarili. Pagdaan niya sa security scanner, biglang tumunog ang makina. Pinatabi siya ng staff. May dagdag na tanong. May kaunting pag-aantala. Hindi ito dahil may bawal siyang suot. Hindi rin dahil may mali siyang ginawa. Sa maraming airport sa buong mundo, kahit iba-iba ang tawag sa security process, may mga scanner na sensitibo sa metal. Lalo na kapag sabay-sabay ang maliliit na detalye sa isang bahagi ng katawan. Para sa seniors, mas ramdam ang ganitong sandali. May mga matang nakatingin, may pila sa likod, at may tahimik na pressure na huwag maging sanhi ng abala. Madalas ang mga alahas na may makapal na chain, mabibigat na kwintas, o maraming sabay-sabay na accessories ang nagiging dahilan ng extra screening. Kahit ang mga hair clips o simpleng metal na suklay ay minsan sapat na para mag-trigger ng scanner. Ang mahalagang tandaan, hindi ipinagbabawal ang mga alahas. Pero sa airport, lalo na para sa seniors, ang mas kaunting suot ay mas kaunting tanong. May mga accessories na karaniwang walang problema, tulad ng simpleng singsing, salamin sa mata, o medical alert bracelet. Pero kapag marami ang suot mo sa isang lugar ng katawan, tumataas ang tsansa ng delay. Bago ka pa pumila sa airport security, tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ko ba talagang isuot ito ngayon o mas ligtas kung ilagay muna sa bag?
Hindi ito tungkol sa pagkawala ng estilo. Ito ay tungkol sa pagpili ng katahimikan kaysa sa abala. At para sa seniors, ang bawat maliit na desisyon bago pumasok sa security line ay may malaking epekto sa simula ng biyahe. Bahagi 2, mga pangitaas na suot sa airport. May mga detalye sa suot na tahimik na nagiging problema lalo na para sa seniors. Hindi ito agad napapansin habang naghahanda ka sa bahay. At kadalasan, nalalaman lang ito sa mismong airport security. Sa maraming airport sa buong mundo, kabilang na sa ilang TSA checkpoints sa United States, karaniwan talagang pinapatanggal ang jacket, coat o hoodie bago dumaan sa scanner. Ibig sabihin, ang suot mo sa loob ang tunay na makikita sa gitna ng pila. Para sa seniors, mahalaga ang detalyeng ito. May mga pang-itaas na mukhang simple sa salamin sa bahay, pero nagiging hindi komportable kapag tinanggal ang panlabas na saplot. May mga damit na masyadong manipis. May mga disenyo na may metal na detalye, zipper, o buttons na pwedeng mag-trigger ng scanner. Hindi ito ibig sabihin na bawal ang mga iyon. Ngunit sa airport, lalo na para sa seniors, ang mas maayos ay ang pang-itaas na nagbibigay ng sapat na coverage, walang kintab at walang metal. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin. Ang hoodie ay mas mahirap tanggalin kaysa sa zip-up jacket. Kapag may suot kang salamin, hikaw o headset, mas nagiging abala ang pag-angat ng damit sa ulo sa gitna ng pila. Mas simple, mas maayos, mas kaunting galaw, mas kaunting atensyon. Sa puntong ito, dito pumapasok ang karanasan ni Mang Tonyo, 72 taong gulang. Sanay siyang bumiyahe. May dala siyang maliit na carry-on at maayos ang kanyang galaw. Habang papalapit siya sa screening area, hinubad niya ang kanyang jacket tulad ng ginagawa ng lahat. Pero nang alisin niya ito, bigla niyang naramdaman ang kaba. Manipis ang suot niya sa loob. Hindi siya komportable. At sa loob ng ilang segundo, ramdam niya ang mga matang nakatingin. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa hindi inaasahang sitwasyon na pwedeng mangyari kahit handa ka sa ibang bagay. Sa puntong ito, sandali lang. Gusto naming marinig ang karanasan mo. May suot ka bang dati na naging hindi ka komportable sa airport security? Isulat mo sa comments. Hindi ito simpleng tanong. Ito ay paalala na kahit saan ka man pupunta, pare-pareho ang karanasan sa airport security. At ang maliliit na desisyon sa suot mo ay may malaking epekto sa simula ng biyahe. Para sa seniors, ang tunay na layunin ay hindi ang mapansin. Ito ay ang makadaan ng tahimik, maayos at may dignidad. Bahagi 3. Mga pantalon at pangibaba na suot sa airport security. May mga detalye sa suot na madalas iniisip ng seniors na maliit lang. Pero sa aktwal na karanasan, ito ang isa sa pinakakaraniwang pinanggagalingan ng abala. Ang pantalon at pangibaba na suot. Para sa maraming seniors, ang pantalon na maraming bulsa ay mukhang praktikal. May lalagyan para sa barya, susi o maliit na gamit. Sa araw-araw, wala itong problema. Pero sa airport security, ang bawat maliit na bagay sa bulsa, barya, susi, kahit piraso ng papel, ay pwedeng mag-trigger ng extra screening. Hindi ito dahil bawal ang mga iyon. Ito ay dahil ang scanner ay sensitibo sa mga bagay na sabay-sabay nasa isang bahagi ng katawan. May isa pang madalas hindi napapansin, ang sinturon. Sa maraming airport, kailangang tanggalin ito bago dumaan sa scanner. Para sa seniors, ang sandaling iyon ay pwedeng maging hindi komportable. Nakataas ang kamay, may pila sa likod, at may tahimik na kaba na baka bumaba ang pantalon. Hindi bawal ang sinturon, hindi rin mali ang magsuot nito. Pero sa airport, mas maayos para sa seniors ang pantalon na hindi nangangailangan ng sinturon at nananatiling maayos kahit gumalaw ka. Mayroon ding mga pantalon na may metal na dekorasyon, studs o maraming zipper. Kahit maliit lang ang metal, kapag sabay-sabay sa isang bahagi ng katawan, mas tumataas ang tsansa na tumunog ang scanner. Hindi ito pare-pareho sa lahat ng airport, pero ang epekto ay kadalasang pareho. Delay at dagdag na proseso.
Sa puntong ito, dito pumapasok ang karanasan ni Mang Arturo, 70 taong gulang. Sanay siyang maglakad ng maayos at maingat. Pinili niya ang paborito niyang pantalon, may sinturon, maraming bulsa at komportable sa kanya sa araw-araw. Habang pumila siya sa security, kampante ang loob niya. Wala siyang iniisip na magiging problema. Pero pagdaan niya sa body scanner, biglang tumunog ang alarma. Pinatabi siya, may karagdagang tanong, at doon niya napansin na may naiwan pala siyang barya sa bulsa. Hindi ito kakaiba. Ito ay karanasan ng maraming seniors na hindi naghahanda sa maliliit na detalye. Para sa pangibaba na suot, mas pinipili ng maraming seniors ang mga material na nababanat at gumagalaw kasama ng katawan. Ang mga pantalon na may elastic waistband, simple ang disenyo, at kaunti lang ang bulsa ay mas tahimik na nakakatulong sa maayos na pagdaan sa security. Bago ka pa pumila, may isang simpleng gawain na makakatulong. Ilabas ang laman ng bulsa at ilagay sa bag. Isang maliit na hakbang, malaking ginhawa. Para sa seniors, ang tamang pantalon ay hindi tungkol sa forma. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, dignidad at maayos na simula ng biyahe. Bahagi 4. Mga medical device at mobility aids. Para sa maraming seniors, ito ang pinakakinakabahang bahagi ng airport security. Hindi dahil may mali silang dala, kundi dahil hindi malinaw kung ano ang mangyayari kapag may medical device o mobility aid. Si Lolo Ben, 75 taong gulang, ay may suot na medical device na bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi ito bago sa kanya, pero tuwing darating siya sa airport security, may tahimik na tanong sa isip niya. Paano kung harangin ako? Paano kung ipatanggal? Habang papalapit siya sa screening area, ramdam niya ang kaba. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil ayaw niyang mapahiya o madaliin. Para sa seniors, ang ganitong pakiramdam ay totoo at normal. Ang mahalagang tandaan, hindi bawal ang mga medical device at mobility aids sa airport. Sa maraming bansa, sanay ang airport security sa pag-screen ng mga pasaherong may espesyal na pangangailangan. Kasama rito ang mga hearing aid, insulin pump, glucose monitor, pacemaker, CPAP machine, prosthetics, cane, walker at wheelchair. Ang mga ito ay hindi itinuturing na kahina-hinala. Bahagi sila ng pangangalaga sa kalusugan. Sa ilang airport kabilang na sa mga TSA checkpoints sa United States, maaaring magkaroon ng karagdagang screening kapag may medical device. Hindi ito parusa, hindi rin ito dahil may problema. Ito ay bahagi ng proseso upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. May karapatan ng seniors na humiling ng mas maayos na screening. Kung kinakailangan, maaari kang mag-request ng private screening o mas mahinahong proseso. Hindi ka dapat sigawan, hindi ka dapat madaliin, at hindi ka dapat tratuhin na parang istorbo. Kung gumagamit ka ng mobility aid tulad ng cane o walker, karaniwan itong pinapadaan sa screening kasama mo. Kung wheelchair naman, hiwalay ang proseso pero may alalay ka palagi. Hindi ka nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Narito ang mahalagang punto, mas nagiging maayos ang proseso kapag maaga at malinaw ang komunikasyon. Ang pagsasabi na may medical condition ka ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Bago ka pa pumila, itanong mo sa sarili mo, alam ko ba ang karapatan ko kapag may medical device ako sa airport security? Para sa seniors, ang kaalaman ay hindi lang impormasyon. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan. At kapag kalmado ang loob mo, mas maayos ang simula ng biyahe mo. Bahagi 5, mga sapatos at pangpaa. May isang bahagi ng airport security na madalas minamaliit ng seniors dahil sanay na sila rito. Ito ang sapatos. Araw-araw natin itong sinusuot, kaya iniisip ng marami na wala na itong epekto sa biyahe. Pero sa airport, lalo na sa security line, ang maling sapatos ay pwedeng magdulot ng seryosong abala. Sa maraming airport sa buong mundo, karaniwan pa ring pinapatanggal ang sapatos sa security. Kahit sa ilang lugar na may mas mabilis na proseso, hindi ito palaging pare-pareho. Sa ilang TSA checkpoints sa United States,
May mga pagkakataong pinapayagang manatili ang sapatos para sa ilang pasahero, pero hindi ito garantiya sa lahat ng oras at lugar. Ibig sabihin, mas ligtas para sa seniors na ipagpalagay na tatanggalin pa rin ang sapatos. Kapag handa ka, mas kaunti ang stress. Hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Para sa seniors, ang pagtayo sa isang paa sa gitna ng pila, lalo na kung walang mauupuan, ay may kaakibat na panganib ng pagdulas o pagkawala ng balanse. Ang pagmamadali, ang pila sa likod at ang pressure ng oras ay nagpapalala nito. Sa puntong ito, dito pumapasok ang karanasan ni Nanay Elena, 69 na taong gulang. Pumili siya ng sapatos na maganda sa tingin niya. May konting takong, may sintas at bagay sa suot niya. Komportable siya habang naglalakad papasok ng terminal. Pero pagdating sa security area, nag-iba ang sitwasyon. Pinatanggal ang sapatos. Walang mauupuan. Kailangan niyang mag-balance sa isang paa habang tinatanggal ang sintas. Sa likod niya, tuloy-tuloy ang pila. May konting pagmamadali. May konting kaba. May isa pang madalas hindi napapansin. Ang sapatos na walang medyas ay nagiging problema kapag kailangan mong maglakad ng nakapaa sa malamig o basang sahig ng airport. Para sa seniors, hindi lang ito hindi komportable. Pwede rin itong makaapekto sa kalusugan. Mas maayos para sa airport ang mga sapatos na madaling tanggalin at isuot, may non-slip na ilalim at nagbibigay ng sapat na suporta sa paa. Hindi kailangang mahal. Hindi kailangang branded. Ang mahalaga ay ligtas at praktikal. Bago ka pa pumila sa security, may simpleng paghahanda na makakatulong. Luwagan ang sintas, siguraduhing may medyas at ihanda ang sarili na baka kailangan mong tumayo sandali. Para sa seniors, ang tamang sapatos ay hindi tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa balanse, kaligtasan at maayos na simula ng biyahe. Bahagi 6, jacket at ayos ng bulsa. Sa puntong ito ng biyahe, malinaw na ang isang bagay para sa maraming seniors. Ang airport security ay hindi lang pagsunod sa patakaran, kundi pamamahala ng sarili. At dito pumapasok ang kahalagahan ng jacket at tamang ayos ng bulsa. Si Nanay Lilia, 71 taong gulang, ay tahimik na nakapila sa airport security. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya kabado. May dala siyang jacket na may sapat na bulsa at alam niya kung saan nakalagay ang bawat mahalagang gamit. Habang ang iba ay abalang naglalabas ng telepono, pitaka, susi at dokumento mula sa iba't ibang bulsa ng pantalon, si Nanay Lilia ay kalmado. Nang dumating ang kanyang turno, tinanggal niya ang jacket, inilagay ito sa tray at dumaan sa scanner ng walang abala. Hindi ito swerte, ito ay paghahanda. Sa maraming airport sa buong mundo, kabilang na sa ilang TSA checkpoints sa United States, karaniwan talagang pinapatanggal ang jacket bago dumaan sa scanner. Ibig sabihin, anumang laman ng bulsa ng jacket ay sabay-sabay na napupunta sa tray. Isang galaw, isang hakbang, mas kaunting kalat. Para sa seniors, mahalaga ito. Kapag hiwa-hiwalay ang laman ng bulsa, may nasa pantalon, may nasa bag, may hawak sa kamay, mas tumataas ang tsansa ng stress, pagkaantala o pagkakalimot. At sa airport, ang stress ay madaling dumami kapag maraming bagay ang kailangang bantayan. Ang jacket na may maayos na bulsa ay nagbibigay ng kontrol. Alam mo kung nasaan ang telepono. Alam mo kung nasaan ang ID. Alam mo kung nasaan ang pera at dokumento. Kapag isinusuot mo muli ang jacket pagkatapos ng screening, ramdam mo agad kung may kulang o wala. Hindi kailangan ng mamahaling jacket. Hindi rin kailangan ng maraming bulsa. Ang mahalaga ay sapat, maayos, at hindi masyadong makapal para madaling hubarin at isuot. May isa pang benepisyo ang tamang ayos ng bulsa. Mas mababa ang tsansa ng pagkaligaw ng gamit habang nasa tray. Kapag magkakasama ang mahahalagang bagay, mas madali silang bantayan. Para sa seniors, ang ganitong uri ng paghahanda ay hindi maliit na bagay.
Ito ang nagtatakda ng tono ng buong biyahe. Kapag maayos ang simula, mas kalmado ang loob. Kapag kalmado ang loob, mas magaan ang paglalakbay. Ang tunay na bihasang biyahero ay hindi ang pinakamaraming dala. Ito ang pinaka-organisado. Bonus isa, yung airport dress code na madalas nakakaligtaan. May isang maling akala na tahimik na nakakaapekto sa biyahe ng maraming seniors. Ito ang paniniwalang ang airport ay normal na lugar lang, parang palengke, opisina o simpleng lakad sa labas. Dahil dito, natural na isuot ang mga damit na sanay at komportable sa araw-araw. Walang masama ron, pero sa airport may ibang kondisyon na hindi agad napapansin. Ang airport ay hindi lang daanan. Ito ay isang proseso na may sariling ritmo at pressure. Mahahabang pila, matagal na pagtayo, malalamig na lugar, at mga sandaling kailangan mong maghintay ng hindi gumagalaw. Hindi ito tungkol sa bawal at hindi bawal. Ito ay tungkol sa kondisyon. Ang damit na komportable sa bahay ay hindi palaging akma sa 3 o 4 na oras na nasa terminal. Para sa seniors, ang kaunting lamig ay pwedeng magdulot ng paninigas. Ang kaunting paghihintay ay pwedeng magdulot ng pagod. At ang suot na hindi inihanda para sa ganitong sitwasyon ay pwedeng magpabigat ng simula ng biyahe. Sa puntong ito, dito pumapasok ang karanasan ni Nanay Pilar, 72 taong gulang. Pumili siya ng suot na lagi niyang ginagamit kapag may lakad. Presko ang tela, hindi mabigat sa katawan, sanay siya rito. Para sa kanya, sapat na iyon para sa buong araw. Pagdating sa airport, nagbago ang pakiramdam. Mahaba ang pila, malamig ang paligid, maraming sandaling nakatayo ng matagal, at may mga bahagi na kailangang maghintay ng hindi gumagalaw. Hindi mali ang suot ni Nanay Pilar. Ang mali ay ang inaasahan niyang kapaligiran. Maraming seniors ang nagsasabi, komportable naman ako sa suot ko. At totoo yon, sa maling lugar. Mas maayos para sa airport ang suot na inaasahan ng lamig, handa sa mahabang pagtayo at hindi nakakapigil sa paggalaw. Hindi ito pagbabago ng estilo, ito ay pag-angkop sa sitwasyon. Kapag malinaw ang pagkakaibang ito, nagiging mas kalmado ang isip. Hindi ka nagugulat, hindi ka nagtatanong kung bakit biglang hindi komportable ang katawan mo. Handa ka dahil alam mo kung saan ka pupunta. At ito ang mahalagang paalala para sa seniors. Hindi sapat na tanungin kung komportable ang suot mo. Kailangan ding itanong kung akma ito sa airport. Ang biyahe ay nagsisimula bago pa man sumakay ng eroplano. At ang tamang paghahanda ay hindi lang nasa bag, nasa suot din. Bonus 2, tela, pawis at ginhawang hindi napapansin. May isang detalye sa suot na madalas hindi binibigyang pansin ng seniors kapag naglalakbay. Hindi ito itsura, hindi rin ito kapal. Ito ay uri ng tela. Si Nanay Mercy, 71 taong gulang, ay maayos at malinis manamit. Sa bahay komportable ang pinili niyang damit, magaan at madaling isuot. Sanay ang katawan niya rito, kaya inakala niyang sapat na iyon para sa airport. Pagdating sa terminal, nagiba ang pakiramdam. Sa pila, mainit at siksikan. Pagkatapos ng security, malamig ang hangin. Habang palipat-lipat ang kondisyon, napansin niyang ang suot niya ay kumakapit sa balat at hindi agad natutuyo. Hindi ito dahil sa kakulangan sa kalinisan. Ito ay dahil sa tela na hindi humihinga. May mga tela na mabilis mag-ipon ng init at pawis. Kapag nahalo ito sa malamig na air conditioning, nagdudulot ito ng pakiramdam na basa, mabigat, at minsan ay hindi kaaya-aya. Para sa seniors, ang ganitong pakiramdam ay nakakaapekto sa kumpiyansa at sa ginhawa ng buong biyahe. Ang airport ay may kakaibang kombinasyon ng init at lamig. Mahaba ang paghihintay, madalas ay walang kontrol sa temperatura. Kung ang tela ng suot ay hindi inihanda para sa ganitong sitwasyon, mas mabilis maramdaman ang pagod at iritasyon. Mas maayos para sa airport ang mga kasuotang humihinga, hindi madaling kumapit sa balat at mabilis matuyo kapag may pawis. Hindi kailangan ng espesyal o mamahaling damit.
Ang mahalaga ay ang akmang tela para sa mahabang oras ng paggalaw at paghihintay. Kapag tama ang tela, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, mas kalmado ang isip, at mas buo ang kumpiyansa kahit mahaba ang biyahe. Para sa seniors, ang ganitong kaalaman ay tahimik na proteksyon. Hindi ito napapansin agad, pero ramdam sa buong araw. At kapag ang katawan ay komportable, mas nagiging maayos ang bawat hakbang sa airport. Ang suot na akma sa tela ay hindi lang para sa ginhawa, ito ay para sa maayos na daloy ng biyahe, mula pila hanggang boarding. Sa puntong ito, malinaw na kung bakit maraming seniors ang nakakaranas ng abala sa airport kahit handa sila sa ibang bagay. Hindi ito dahil sa kakulangan ng disiplina, hindi rin ito dahil sa malas. Kadalasan ito ay dahil sa maliliit na detalye sa suot na tahimik na nakakaapekto sa buong proseso. Pinag-usapan natin ang mga alahas at accessories na nagdudulot ng dagdag na tanong, ang mga pangitaas na kailangang tanggalin at ang kahalagahan ng sapat na coverage. Ang mga karapatan ng seniors pagdating sa medical devices at mobility aids. Ang mga pantalon na may bulsa, sinturon at metal na nagiging sanhi ng pagkaantala. Ang mga sapatos na nagdadala ng panganib kapag kailangang tanggalin. At ang papel ng jacket at maayos na ayos ng bulsa sa pagkakaroon ng kontrol. Sa mga bonus, nakita natin ang mas malalim na larawan. Ang airport ay hindi normal na lugar, may sariling kondisyon at pressure. At ang uri ng tela sa suot ay may direktang epekto sa ginhawa, kumpiyansa at galaw ng katawan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, isang bagay ang lumalabas. Ang maayos na biyahe ay nagsisimula sa tahimik na paghahanda. Para sa seniors, ang layunin ay hindi maging perpekto. Ito ay ang makadaan sa airport ng kalmado, may dignidad at may control. Kapag tama ang suot, mas kaunti ang tanong, mas kaunti ang abala, at mas maayos ang simula ng bawat paglalakbay. May isang suot ka bang dati na naging problema mo sa airport? Isulat mo sa comments. Baka makatulong ang karanasan mo sa ibang seniors. Kung may natutunan ka sa video na ito, iparamdam mo iyon sa pamamagitan ng pag-like. Hindi ito para sa algorithm lang. Ito ay paalala na mahalaga ang ganitong impormasyon. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga paalalang ganito, mga bagay na hindi sinasabi sa airport pero dapat mong malaman, mag-subscribe ka dito sa Bantay Airport and Travel. Ito ay para sa mga seniors at pamilyang gustong bumiyahe ng handa at kampante. At bago tayo maghiwalay, ibahagi mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo na senior na may planong bumiyahe. Isang simpleng share ay pwedeng makatulong sa kanila na maiwasan ang stress at hindi inaasahang abala. Sa dulo, tandaan mo ito, ang airport ay hindi dapat maging pinanggagalingan ng kaba. Kapag handa ka, nagiging bahagi lang ito ng maayos na biyahe. Salamat sa panonood, ingat sa bawat lakad, at magkita tayo sa susunod na video dito sa Bantay.